Yung kalyo ko, hindi pa rin siya natatanggal ngayon sa kama. Hindi ko kayo pinapakuhan. Pero yung iba, sige. Sobrang feeling, ina. Sobrang ganda. Sobrang ganda mo, tangina mo. Yung nakatumatak sa akin is yung parang wag kang mahihiyang matakot magsabi pag kailangan mo ng tulong. Parang it's okay to be weak sometimes and asking for a help. Advice. Or advice, hindi naman yun pagiging sign na mahina. Dapat sa akin yun. Dapat manotice ko kung ano yung mali sa akin and kung ano yung tama at mali sa ginagawa ko. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong vlog. And for today's vlog, isa na namang episode ng makeup sessions. And for today's episode, I'm so excited because of my guest. My God, it's been a while na hindi ko siya nakita. But today, magbabanding kami over makeup and kwentuhan. My hot, bold, and sexy guest, Aura! Hi everyone! It's your girl with the volume hair, Aura Brigela! Yes! Woohoo! And tignan nyo naman yung itsura namin ngayon. Parang pinag-usapan namin, di ba? Hindi kami nag-usap nito. Oo, guys. So like, ito yung bare and very unfiltered unfiltered version of us. Yes. Anyway, ito, I already explained to you kanina, di ba, what we're gonna do. Yes. And according to Aura, napanood na daw niya yung mga ibang episodes ng makeup sessions. We're just gonna, do kwentuhan and then our makeup. And I wanna see kung ano yung makeup kit mo, ano yung mga dala mong makeup, ano yung mga makeup tips mo, makeup secrets kung meron. So, let's bring in the makeup kit. Yes! Oh, ito na guys. So everyone, this is my makeup kit. Ito ang makeup bayong. Oh my God. Yeah. For the first time in makeup sessions, bayong ang dala as makeup kit. Yeah, sabi kasi ni ate, like, yung usual talaga ang dinadala mo. And ako talaga, ito na yung lagi kong dinadala kahit saan yung bayong. Kasi super super convenient and madali lang. Pero like, ito yung loob niya, guys. So, I have like 2 pouches. I mean 3. 3? Ito kasi buy one, take one to. Sa murang halaga. Lumabas na sa FB page ko. Live selling. So, ito yung makeup ko talaga, guys. And yung makeup brushes ko, ito. Girl, color coding talaga lahat ng mga namin ngayon. On team ako. On team. Oh my God. Habang nagle-layout si Aura ng kanyang makeup dito sa tabi ko is, guys, mag-comment naman kayo sa baba kung ano yung mga gusto ninyong makita pa dito sa makeup sessions and also kung sino yung mga guests na gusto ninyong makita dito sa makeup session. So, yan, ganyan siya kadali ilata. Ay, ganyan na pala. Sa kabilang pouch, puro powder. Akala ko it's gonna take time para maglata. Ayan na siya. Sa kabila, puro powder and sa kabila, puro liquid. Pwede yun. So, easy. Tapos, after... ganun na agad. Tapos na agad. Ganun lang siya kabilat. And ito naman sa isa. Gold. Ano lang siya? Rollers. Ayan. Pang hair. Para sa volume hair. Ay, gusto mo yung roller natin ngayon? Yes. Ano kaya natin para mas-set? Hairstylist of makeup sessions, okay, please. mag-volume tayo ng hair para ganap na ganap para talaga. ganap na ganap po yung And before we start, lang, arte ko niya. Ano to? Lotion? Lotion. Ay, pahingi. Ako sige, din. Because bawal ang dry skin sa makeup sessions. Ang skin prep ko pag nagme-makeup ako is usually moisturizer, primer, and makeup mist. I never miss out on my mist. Ako, sobrang importante sa akin ng mist kasi nakakagising, nakaka-open ng aura. Ayun, gano'n. Ako kasi, super oily ko. So, important talaga yung skin prep. Pero like, parang for me, kung mag-aaral ka sa Manila or like, Manila Air, hindi ka na mag-skincare. Kasi kusa siyang maluluto sa mukha mo. Galapot ka lang din eh. So, kailangan mo yung kapit sa mukha mo. Correct. Pero kung skincare lang, ang ginagamit ko lang serum. Serum? Ayan, pwede rin pang prep ang serum, di ba? Para may kapitan yung makeup. Ganun kasi yun. Also guys, dapat hindi lang tayo sa makeup mag-prep. Yes. Dapat sexually, dapat on-prep din tayo. Yes, dahil tumataas 500% yung itinaas niya ngayon. So, lagi kayo mag-visit ng Love Yourself. I love that. Gusto ko yung mga ganyang awareness and mga reminders sa mga viewers. Ay, kamusta school? Nakita mo yung mga mini vlogs mo. Oh my gosh, thankfully ate. Gagraduate na ako this July. Palakpakan!
Congratulations. Thank you, Nag-graduate ate. ng senior high. Madami kasi nagtatanong bakit ano daw, grade 12 pa daw ako. Akala nila college na yung inaaral ko. A lot of you guys not know, nag-stop ako for like 5 years since pandemic. Kasi hindi ko talaga kaya yung online school. And then, nung naging okay na lahat after pandemic, super kayod naman si bakla sa trabaho. So, unlike before, kaya ko pa siyang pagsabayan yung school ko and yung work. Pero, nung after pandemic, hindi ko na kaya talaga. So, nag-stop ako mag-school. And I feel like wala namang masama mag-stop. Yeah. Especially kung may mga valid reasons to stop. Wala namang masama mag-stop. And kasi pwede mo naman siyang ituloy kung kailan ka na able at handa. Diba? Totoo, ate. And yun, priorities talaga. So, kung atong mga nakarang taon ng priorities ko talaga ay trabaho. This time, I need to focus on my study and get my diploma. So, I love you the know. focus. And I love that you're focusing on yourself. Yes, Antay. ate. Ngayon ko talaga na-realize yung kahalagahan ng studies. And, di ba? Which is, it's so important for her to say that kasi nga, coming from a celebrity and artista, di ba usually, pag celebrity and artista, they cut their studies to be, to be sikat and celebrity. Eh, ikaw, sinasabi mo na importante mag-aral. Yes. And importante matapos yung pag-aaral. This time, siguro kung after school ko may career pa rin, syempre thankful ako and blessed, of course. Pero I feel like importante talaga sa akin yung schooling ngayon. And 'di ba, mas okay sabi nga nila, 'di ba, in whatever part of your life you're in, it's always better to have an option. Oo. In anything. Option in your career, option in your love life, lahat kailangan may option ka. So, it's either, now, your option is pwede kang maging celebrity or pwede ka rin maging career woman. Yes, and pwede naman din sabay, di ba? Yes. And kaya ngayon, pinofocus ko rin talaga, di ba? Nagugustuhan ng tao yung mga school contents ko, yung mga get ready with me ko bago mag-school. Girl. And then yung mga clean girl makeup ko for school. Alam mo, pag detong college, gusto ko talaga i-pursue yung ibalik ko rin yung vlog ko and kung ano yung college life. Kasi for sure, madaming makaka-relate ng mga college student kung ano yung normal life ko. Kasi hindi ako yung typical na artistang hinahatid sa school. Ako yung naglalakad papunta sa school, nagji-jeep talaga ako, nagka-tricycle. Relatable, no? Kumusta ngayon yung bilang ikaw na bumalik sa school with these new friends? Kumusta yung transition? Hindi siya madali kasi parang yung 5 years ko na pag-stop, feeling ko talaga na pag-iwanan ako. Yung stock knowledge, hindi na siya gumana sa akin, so parang I need to really start over again. So, I'm very open with my classmates and teachers na parang bear with me kung di ko agad siya maiintindihan. And then, bear with me. So, parang sinasabi ko talaga, lalo na sa mga classmates ko na pag hindi talaga ako aware at hindi ko alam yung isang bagay, kailangan maging honest ako sa kanila. Kaysa naman yung, alam mo yun, magpretend ako. I love the maturity. Alam mo yung magpretend ka, tapos chat GPT ka lang, din mag-Google ka. So parang, for me, pag yung actual na, ipapa-explain sa'yo, tapos tatanungin ka, tapos wala kang masagot, ay, die. True. Kung nasabi mo na, hindi talaga ako Siyempre, tutulungan ka nila, help ka nila. And yun yung maganda kasi sa pagiging open ko with them, nadalian akong i-navigate ulit yung school. Kasi parang, lagi naman sa akin dapat mag-i-start yung openness kasi for sure naiilang sila sa akin. So yun, ngayon, dumating na sa point na pag mga groupings, hindi naman sa pero like, pinag-aagawan ako. Wow! Hindi, kasi... Parang hindi lang sa grouping ka pinag-aagawan na parang sa ibang rin ate. Doon ako pinaka-sure. Walang magpo-post sa akin na wala akong ambag sa mga groupings and research. Ganyan. True. Kasi diyan ako magaling naman. Yun yung parang advance ko sa kanila. Pag mga research, groupings, I'm very, alam mo yun, good speaker Wala na kaba-kaba pag mag-recite ako sa harap Pasikan-sinaw. Yeah. Diba? Pasikat ako ganyan. Articulate, diba? So parang, I just need na palawakin yung vocabulary ko, tapos yung maging knowledgeable ako sa mga bagay. Pero once na naaral ko na talaga, doon ako magiging confident. I just need to show up and do my part, and that's it. Unlike before na parang I have excuse na may work kasi ako, busy ako. Tapos parang, sige, bibigyan ka namin ng extension. Parang normal naman yun. Siyempre, alam nila na working student ka, so bibigyan ka ng extension. This time around, they know na parang full student ako. Walang excuses. Wala na, hindi nagagana. Sorry. And fun fact pa guys, I was 2 months late na nag-enroll
So, yung Paano hinabol yun? ko, grabe. Yung kalyo ko, hindi pa rin siya natatanggal ngayon sa Hanggang kama. ngayon? Hindi ko kayo pinapako. Pero yung iba, sige. Charot. Charot. Yung mga basher dyan, Okay, kumusta? dudut-dut pa din. Ay, nagdududud pa rin. Pero concealer lang to. Concealer lang, pero buong mukha. So, parang for me, pag, di ba, magka-foundation ka, tapos magko-concealer, parang nag-grayish siya sa akin. So, hindi ko mahanap yung right tone ko ng foundation. So, wala foundation. For TV, ikaw ba nagme-makeup sa sarili mo or usually may makeup artist? Ako. Ikaw din, for Oo, TV? pag mga showtime ganap. And yun yung mga mini-mini vlog ko sa TikTok na carry ko namang mag-makeup on my own pag mga TV appearance. Pero, pag alam mo yun, labanan talaga ng madaming artista tsaka ay parang kailangan kong tumawag ng makeup artist kasi hindi gagana ang face up sa TV. True. So, And napansin ko yung mga pictures niya sa IG kasi lagi ko siyang nakikita sa feed eh. So, ang gaganda ng mga pictures, ang ganda ng makeup niya lagi. Tinatanong ko siya kanina kung ano yon, talagang makeup ba yon or ina-edit mo ba yung mukha mo? Sabi niya hindi daw siya nag-edit. It's just that maganda yung camera, maganda yung flash. yes. And then, kung nag-edit man ako, like, minimal lang, pero nadadaan talaga siya sa ilaw. And then, yung, para hindi buka yung nag-edit, kailangan yung mga next slide video, para alam nila na live photo, and same sa video. Meron kasi, di ba, yung sobrang plakado mo sa picture, tapos sa video, parang hindi luto. Ang ganda sa picture, pero pag video na parang, ate, iba. So, Di parang ikaw yan. So, yan. So, itong mga makeup na alam mo ngayon na gawin on yourself, ano to, natutunan mo na to over the years? Natutunan na lang, and yung experiment din nun mag-try ng mga product. And doon ko napatunayan na yung product na mag-fit sa mukha ko is local product lang. Yes. Kasi hindi ko talaga mahanap yung right shade ko and yung feeling ko yung mga sikat or luxury na brand like yung hindi siya for me or like hindi ko lang talaga mahanap yung para sa akin. So, ang dali niyang hanapin sa local na product. Yeah. So, yung mga ginagamit ko super local talaga. And ngayong panahon kasi na to, hindi mo na masyadong mag-feel yung difference ng local and international because Totoo. laban na laban ang mga local brands natin ngayon. And actually, kahit ako, 90% of what's in front of me right now are local products. Yes, and hindi na sila napag-iiwanan. Yes. So, anyway, ako ang ginagawa ko na is maglalagay na ako ng translucent powder kasi okay na ako sa base ko. And then now for aura, I think mag-blend na siya ng kanyang contour na lang. contour. Mag-blend. Pero madali lang to, guys. Ayan, okay na. Ay! Kumusta ang travel recently? Kasama mo sila Christine and si Riva. Yes. So, parang ang tagal kong hindi nakapag-travel abroad. Pero like, last year nakapag ako Singapore with my family. Pero this time, first time ko ulit mag-travel with friends. So, sobrang saya. Especially, doon namin sinelebrate yung birthday ni Ate Riva. Wait, sa was it Hong Kong or Hong Vietnam? Kong. Hong Kong. So, nag-Hong Kong Disneyland kami. So, it was fun kasi ang sarap talaga mag-travel with friends and to be able na wala kang iisipin kundi gumising at mag-ayos at mag-picture lang outside tapos yung hindi ganun kainit. So, True. parang mag-dress up ka lang just to impress. Dress to impress and have fun. Was Sarap it your sa- first time na mag-Disneyland or hindi naman? Second time. And yung, nung unang Disneyland ko, masaya din. Kaya, it's good to be back. Kasi, Nice. literal na, it's the happiest place on earth. Yun True. yun. So, lahat-lahat doon, nung pumunta ka ng Disneyland, di lahat-lahat ng mga kung ano-ano iniisip mo, medyo nakapagpahinga ka ng konti. And ang daming poging chinito. So, para bang, Ooh! like, it's the happiest place on earth. Anong country yung nilook forward mo na makita talaga next? Next, gusto ko bumalik sa Bali. Ang saya kasi yung island life naman sa Bali. Parang siyang Siargao din eh. Ang sarap mag-Siargao. Mahilig ka sa mga beach and island life eh. Kasi nakikita ko din mga pictures niya sa IG. Talagang wow na wow yung mga pictures niya sa dagat and mga bikini photos. Oh. Diba? Konting blend pa kasi parang hindi siya Wait. na-blend. Gusto ko yung aura face. Isa pa nga. Oh. Okay, anyway ako, mag-eyebrows na ako, magkikilay na ako. Hindi ko alam kung anong susunod ni Aura, but ako magkikilay na ako. Maybe mag-ano ako ngayon. Liquid blush. Na hindi ko alam. So right now, anong mga pinagkakabisihan mo, anong pinagkakaabalahan mo, aside from
school? Wala naman, social life lang with yung, alam mo yun, syempre nawalan ka ng time with your friends. Yeah. So parang pag may free time ako, kung kaya ko makipag-catch up sa mga friends ko, especially kilala niyo ako, sobrang dami kong circle of friends. Yes. Pero ngayon yung circle of friends ko, puro ates lang talaga. And yun yung mga close friends ko. Or like, uuwi na lang ako sa house, ganyan. I have a question since sabi mo nga, ang mga circle of friends mo ngayon is mga ate or mga girls like sila Riva, Christine, Zainab, sabi mo nga. How is it surrounding yourself with ates, with girls, with females? Sobrang sarap ng ma-feel mo yung to be loved. Alam mo yun, na inaalagaan ka talaga nila and literal na nakikare sila sa'yo. Kasi sobrang sarap ng feeling na bunso eh. I mean, iba lang talaga na makita yung mga ates mo na pag may gusto ka or like may ginagawa sila, hindi ka nila nakakalimutan. Yeah. So parang they always offer me something that alam mo yun, alam nilang kailangan ko, Yes. ganyan. And then, iba-iba eh, iba-iba. Pag ba meron kang, if you're going through something, sino sa kanila yung pinaka galing mag-advise? Ate Zainab and Ate Riva, talaga. Like, talaga. dalawang yun, iba talaga sila. Super ate, so mga pinagdaanan din nila sa buhay. And super kilala nila ako. Kahit hindi ako nagsasabing may problema ako, alam na agad nila. Is there any advice from Riva or Zainab yung medyo talagang tumatak sa'yo and up until now is pina-follow mo talaga and hindi mo makalimutan? Sobrang dami eh. Pero siguro, yung pinaka-tumatak sa akin is yung parang wag kang mahihiyang matakot magsabi pag kailangan mo ng tulong. Hindi kasi talaga ako nagsasabi or pag kailangan ko ng problema, sinasarili ko, ganyan. So parang yun yung ina-advise nila na Yeah. parang it's okay to be weak sometimes and asking for a help Advice. or advice, hindi naman yun pagiging sign na mahina ka. Yeah, or their validation also, kung kailangan mo ng validation. Yan yung yan yung silbi ng friends. Totoo. Kasi your friends are there to validate you, to tell you what's right or what's wrong kung hindi mo alam. Mga And ganun. sila yung naging safe space and comfort ko. So every time na may problem ako, nagsasabi na agad ako. And kahit hindi ko sabihin, basta alam na nila, aayain lang nila ako. Super fun lang kasi you felt safe eh. Yeah, speaking of yung mga friends ang magsasabi kung, 'di ba, tama or mali mga ganyan to support yung mga ganyan. Meron ka bang mga naging friends or experience before na parang hindi tama yung group friend na mga kasama mo or hindi tama yung parang yun nga, yung you're in the wrong table. Have you experienced that feeling? I feel like lahat naman siguro tayo dumaan doon to, alam mo yun, to test na kung sino talaga yung totoo at sino yung pangmatagalan at panghabang buhay na kaibigan. Hindi ko naman sila pwedeng sisihin kung hindi nila masabi sa akin yung mali ko. Kasi parang for me, dapat sa akin yun. Dapat manotice ko kung ano yung mali sa akin and kung ano yung tama at mali sa ginagawa ko. Kahit sobrang daming taong gustong tumulong sa'yo, pero ikaw sa sarili mo, ayaw tulungan yung sarili mo. Yeah. Nothing's gonna change. Parang walang Correct. mangyayari sa'yo kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. So parang for me, kahit saang circle ka pa, kahit nandun ka pa sa pinaka-toxic and anong environment, as long as you're self-aware, I feel like magiging okay naman lahat. Parang you're in the ngayon, you're in the vibe of transitioning, yung nagbabago ka for good. Yes. In general, if you could explain, like why? Bakit mo naisipan na mag-transition into a better version of you right now? I feel like, ano kasi ngayon ate, tumatanda na ako. I'm 21 and then, My God, 21, tumatanda. Aura, sorry ah. pero kasi ate, I started 11 years old. Correct. So parang So for true. me, Charot yung... lang. Ilan taon ka na ba ate? My God, I'm 34. Really? Yes. Oh my Oo. God. Hindi ko mukhang 24. Diba? Hindi halata. You're like Ako din yung nagsabing, diba? Hindi halata. Mukha kang 24 lang. Pasok ka sa Thanks. 24 ate. Kinilig, naniwala. Yan nga, hindi ko kasi napapansin before yung mga insecurities ko and yung mga flaws ko. Kasi, growing up, I used to embrace it. I used to love my uniqueness. Ngayon, nagkakaroon ako ng mga insecurities ko na hindi ko naman siya insecurities before. Like yung ngipin ko. Parang before kasi, Okay lang naman. okay lang naman siya and mahal ng tao yung teeth ko na gano'n and wala silang nasasabi Yeah. doon. Pero ngayon na parang normal Biglang na, normal biglang na tao na napapansin mo parang
Doon ko siya napapansin na parang, ay, oo nga. Wait, pero hindi ba baliktad? Kasi hindi ba dapat mas nafe-feel mo yung mga insecurities nung mas more of a celebrity ka than now that you are mingling with normal people? Kasi feeling ko ng celebrity ka, all praises on you, and alam mo yon, hindi naman nako-call out or hindi naman napapansin yung mga kamalian sa'yo. I mean, hindi siya kamalian. I mean, love ng tao kung ano ako before. I mean, love pa rin naman nila ako ngayon. Pero more on, alam mo yon, nakikita ko na yung, syempre magka-college na ako, tapos yung teeth ko ngayon, okay naman siya eh. Pero hindi, like, di ba, hindi siya naayos. And yung about sa body ko naman, syempre I considered myself as girl, as trans, ganyan. True. Pero like, nagkakaroon ako ng identity crisis kung right now, kung magka-transition ba talaga ako fully, kung ready ba ako talagang ipatunay yung mga muscles ko. Kasi before parang kayang-kaya kong dalhin yung pagiging feminine yung face and then masculine yung body. Ganun yung atake na gusto ko. Pero ngayon na tumatanda na ako, nandun ako sa mga question na baka huli na yung lahat pag doon ko pa maisip ipatunaw siya or mag-transition. Because right now, nagkakaroon ka ng mga identity crisis na parang, bagay kaya sa akin yung ganito? Parang gusto ko magpaganito. Nagkakaroon ka ng ganun right now. Kasi, which is before, you didn't have that. Kasi kahit tatanungin mo ko ngayon kung gusto ko magka-puke, tama ba yung puke? Correct. Kung gusto ko magka-kepias. Yun talaga. Pero ngayon, hindi ko siya minamadali and nandun pa rin ako sa pag-iisip ng kung ano talaga yung feeling kong the best for me and kung ano yung feeling kong ako. So parang mahirap siyang pagdaanan ngayon, pero I feel like okay na siyang pinagdadaanan kaysa mag-desisyon ako ng mabilisan tapos sa huli ko pagsisisihan. Or I feel like mas okay na pagdaanan mo ngayon kaysa naman pagtanda mo, dun mo pa pagdadaanan. And also, nakita ko, ngayon, nakatira ka sa sarili mong condo and nakatira ka sa, you have your own place. I feel like if you have your own place, mas may time ka talaga na internalize ng mga ganyan. Yung mga sa sarili mo. Kasi talagang mamamagnify yung, yung tingin mo sa sarili mo kasi nga mag-isa ka. Ngayon kasi yun talaga ako. Gusto ko yung mga alone moments ko. Kasi doon ako napapaisip, doon ako nagkakaroon ng time na mag-isip-isip, ganyan. Ayan na. Kaya mo naisip na gusto magpa-veneers. Kasi puro ka alone time. Ayan tuloy gusto mo magpa-veneers. Kasi nga yung mga tao nagko-comment na, ba't di ka pa magpa-brace? Ganyan. Sa tingin niyo ba, hindi ko na-notice yun? Of course, na-notice ko yun, pero hindi siya ganun kadaling pagdesisyonan. Baka naman kasi sabi lang ng mga tao yan sa'yo at hindi mo naman kailangang pakinggan kasi you're beautiful as you are naman. Thank you, ate. Plastika! Okay. Kaya ngayon, thank you, ate. Thank you, ate. And anyway, speaking of college, gusto niyang maging course is? Multimedia arts or like mass comm. Pwede. Kasi yun yung mga feeling ko connected na sa career path na meron ako ngayon. And yung hindi ako mahihirapan i-connect yung magiging course ko sa kung anong meron ako ngayon. Yes. I'm so happy that you continued your studies. Thank you, ate. At least, yan talaga. Fallback yan sa lahat. Actually, kahit hindi ka celebrity or what. And kaya also, may mga ganito pa nga, di ba? Yung parang, pag may pinag-aralan ka, hindi nila aapakan yung pagkatao mo or ayan yung lamang mo sa kanila, ganito. Pero like for me, kasi may pinag-aralan ka o hindi, as long as marunong ka makitao, as long as, alam mo yan, hindi naman lahat nabibigyan ng privilege makapag-aral. True. And hindi lahat may kakayanang mag-aral. So parang for me, doon sa mga taong may privileges and doon sa mga taong kaya naman or pinag-aaral naman, the least that you can do is to show up, focus on that, and then finish it. Yun lang yung merong mga pinag-aaral pero hindi inaayos yung pag-aaral. And hindi rin naman akong kapaka-plastic. Noon, ganun din ako. Parang, since hindi naman grades conscious yung parents ko, as long as makapasa, okay na. So parang for me, nitong pinag-aaral na ako ni Meme Vice, dun ko na bigyan ng importansya na may nagpapaaral sa akin. The least that I can do is not just to pass. To show them na worth it yung pagpapaaral nila sa akin. Kaya matutuyo na yung contact lens ko kasi hindi ko nakabot. Kumusta yung lumaki ka na child star? Agad? Wala siyang right word for me kung paano i-explain, pero yun yung literal na prime era ko na sobrang saya kasi parang
dream ko talaga maging artista and na-achieve ko yon at the very young age kasi I was able to experience everything growing up lalo na nag-aartista ako. Ano agad first year ko pa lang, di ba? Teleserye na, tapos nagka-movie pa ako. Spaghetti na hanggang ngayon, trending pa rin. Imagine guys, pa rin. Magwa 1 decade na yon next year kasi that was 2016. Wow. And then, trend pa rin yung My Spaghetti ngayon at yun yung minahal nyo. Tapos, nakapag Your Face Sounds Familiar na ako. So, parang for me, ang sayan ma-achieve yun lahat sa murang edad. Hindi ako nakaramdam ng pagod sa sobrang dami kong ginagawa nun kasi in-enjoy ko lang siya. Yeah. So anyway, almost done na rin yung makeup ko, guys. Maglilipi na rin ako. And I think pati si Aura. Yes. Maglilipi na rin siya. Shimmer na lang ako. Pero habang naglilipi ako, ito, may question ako sa'yo. Kumusta love life? May love life ba? Or may nagpapatibok Nag-try sa akong puso? kumausap-usap pero sa sobrang busy ko yung parang nawawala yung momentum ng laging late reply. Yan kasi. Siyempre, di ba, pag nasa school ka, no phone talaga. So occupied ikaw ang nagle-late reply. Oo. Say. Ibig sabihin, iba yung priority mo right now. Totoo. Kumbaga, ang priority mo right now is yourself, your studies, your career. Yan, very And I mean, ngayon. for sure, masarap talaga yung... Masarap syempre makipag-date, ganyan. Pero I feel like okay din yung yung makaka-date mo, same ng priorities as you or like yung same yung pag-uusapan yung Stuff. gawain, stuff. Pero kung yung super magkaiba and malayo sa goal na tinatahak mo, I feel like it's not it. So, like, walang love life, pero like, open naman ako, guys. Yeah. Kung okay lang sa inyong late reply. Sobrang feeling, ang ina. Sobrang ganda. Parang putang inang ganda mo no? Pero like, as long as I can naman, gusto ko talaga magka-love life. And I feel like yun na lang yung kulang sa akin. Yes. Yun yung bubuo ng fantasy kung babae ako. At, malay mo manifest through this video. Yes! Kasi mahilig Comment tayo down below mag-manifest. kung may mga viewers dyan na fine. Alam mo yun. Maghintay ng late reply. Yes. Yes. I mean, yung late reply ko naman hindi ganon. Like, ano lang talaga, saktong late reply lang. Hindi yung kinabukasan mag-reply. Anyway, if-finalize lang namin itong mga looks namin and we will be back. Yes, okay. Ito na ang aming final look. Naging result ng aming look for today. And ayan, ito kulang pa pala, hindi pa kumpleto. Teka lang. Alam mo yun ate, yung pag mabilis mag-makeup tapos biglang... Ganun yan. Dot, tapos biglang... Yan. Meron ka bang mga ipopromote? Meron ka bang gustong isabihin sa mga audience natin? Siguro guys, abangan nyo na lang yung magiging college journey ko and pray for me na sana talaga mapurso ko ang aking vlogging career ulit. Well, baka this year. Yeah, diba? so yun yung abangan nyo guys. And of course, yung mga pasabog na pictures ko sa IG and yun naman, lagi nyo na lang tinatanong anong camera ang ginagamit ko and anong settings. Wala pong settings, automatic lang, G7X Mark III. And kailangan talaga maaral nyo rin yung right makeup for that and right lighting. But yeah. Yes. Ayun ate, thank you so much for having me here. Super chill lang and... Meron kaming gift! Wow! Pero hindi alo yung laman ha. Really? Okay. May mga makeup dito na pwede mong idagdag sa iyong makeup collection. Okay, thank you so much ate. And super na-appreciate ko yung mo talaga, pag-guest mo sa akin Yes, dito. I also appreciate na pumunta ka talaga dito and talagang nakapag-shoot tayo. And finally, di ba, nakapag-shoot tayo ng makeup session! Yes! Which is such a good episode. I super enjoyed this episode. Palakpakan natin guys! Thank you, ate. So anyway, ayun na nga guys. Thank you so much for watching this episode of Makeup Sessions. Please don't forget to like, comment, share, subscribe. Till my next vlog. Bye! Bye! Love you guys! Mwah. Mwah.